Welcome to BMP Channel! Hello! Michael Kumar, isa sa mga author ng BMP, kasama sa Matthew, sila Paring Michael yan. Isa po akong bass guitar ng isang banda. Shoutout ko na yung grupo ko, Areglo, Pilipinas Band. Kasama ko na si Jazz Papang, si Los Heraldes, kapalit ko yung drummer, si Marlon Kumar. I've been in music industry since 1999. Lumabot pa ako noon, una ko lumabot noon ay sa Cubao, Farmers Cubao. At PF ko lang noon that time, ilang. Kasi magkano lang naman ng bus. 4 lang eh. Pupunta to, 4 lang. Balikan, 8 pwede na. So, ayun, tumagal ako. Straight yun, wala akong ibang trabaho. Actually, wala talaga akong alam ng trabaho. Wala pa naman, hindi ako nag-Jollibee, wala talaga. Kahit anong trabaho, kahit isang trabaho, wala. Kundi yung 1999 na yun, straight to banda talaga yun. Walang putol yun. Walang putol. Hindi ako nahinto. Trabaho ng iba. Straight yun. Tapos, iba't ibang banda na rin ang nakasama ko kasi start ako sa banda at tutugan ko noon, I think ano lang ako noon eh, siguro mga 17, 18 years old lang ako noon. Tapos tutugan ko noon is Tuma, all this retro, 70s, 80s, tutugan ko noon, mga Earth War, Elvis Presley, Stars of 45, mga ganyan, tutugan ko. Tapos hanggang sa na-opera na ako mag-Japan daw, kaya umalis na ako sa yun, ang totoo dati, kasi nasa Black Magic Band na kilalang banda noon, panahon ng mga Shakey's pa, panahon ng mga Abracadabra. Yan, so ang tutugan ko nun ay Tuma. Kasi nakuha ko ng ibang banda, yung After Eat Band. Kasi biyahe ng Japan, hindi naman natuloy. So, ayun na nga, hindi naman natuloy, pero tuloy na yung kabanda ko. Yan, isa sa kabanda ko. Ayan, just makakap. Ayan, shout out kanya, ayan. And kanya, hanggang sa ibang banda nila kasama ko. Nakabiyaya ko unang biyahe ko 2014. Direction na yun. I visit different places abroad like Malaysia, Japan, Singapore, ayan, pa. Tapos bumalik ako ulit ng Pilipinas 2017. Tapos yun, sana pala rin ulit makabiyahe sa grupo. And syempre, anyway, i-promote ko lang din yung aking isa sa aking business, yung Michael Kumar Pure Drum Bass. Yun yung tabalan talaga. Michael Kumar Pure Drum Bass. Sana tanggayin mo yung kata ko, napakasarap. So, yun lang. Basta, ito pala kayo. Ako nga pala si Anton Rosales. Yan. Vokalista po ako ng bandang Black Rose. Yan. Medyo bago pa lang po ako sa kanila pero maganda naman tinatakbo ng grupo. And anyway guys, medyo maiksing kwento lang bakit ako naging musikero. Ang tatay ko po ay vokalista rin ng banda sa Olongapo at doon po ako pinanganak. Ang nanay ko naman po ay isang housewife. And ang tatay ko po ay lumuwas dito sa Maynila para mas makahanap ng magandang opportunity. And habang nag-aaral po ko, habang lumalaki ako, ang tatay ko hinubog ako bilang isang musikero. Lahat talaga kaming magkakapatid ang hinuhubog niya, pero ako lang talaga ang nagmana sa kanya nun. Sabi nga nila, minana ko yung talent sa tatay ko. And anyway, to make a long story short, siyempre nakabiyahe na rin po tayo. And of course, napag-aralan ko rin po iba't ibang mga instruments kasi yun po ang gusto ng aking ama. Tinuruan po niya ako doon po ako nag-aral sa China. Yes.
Sa dami po, jack of all trades po ako kung tatawagin, pero isa lang po ang na-master ko, yung pagkanta lang po talaga. Hindi po ako magaling sa kahit na anong instrumento, marunong lang po ako. So ngayon, binuo po namin tong BMP, Buhay Musiko Pilipinas channel, para po mabigyan po natin ang pagkakataon ng ating mga kapwa musikero, mga kapatid nating musikero sa Pilipinas man o sa labas man ng bansa na marinig ang kanilang kwento. Kasi po marami po sa atin mga kababayan na hindi po tayo naiintindihan. Akala nila porke nakangiti tayo sa stage, maganda na buhay natin, masarap ang buhay natin. Mali po yun. Gusto ko po maikwento ang mga struggles ng bawat musikero sa lahat ng Pilipino at kung ano po ang pinagdadaanan nila araw-araw sa kanilang mga buhay. Yun lamang po, nandito lang po kami para makatulong sa mga kapwa natin musikero. Magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Hi, ako nga Rock pala on. ang isa sa mga member ng BNP. Yan ako nga pala si Michael Walong Porto. Just call me Mike na lang. Yan, para medyo mabilis na mahaba kami. So, isa nga pala akong musikero. Pero pagkuhan lang sa industriya na to, since 2020. So, nung pandemic, tsaka lang ako naging musikero dahil hirap ng kumita ng pera. Yun ang naisip kong paraan para naisalba ko ang pamilya ko. So, lahat naman kaya kong pasukin. Ito lang medyo mahirap para yung magiging musikero kasi nandito na lahat yung mga mamaliiting ka, ganito, na ano ba yan, bakit naging musikero yan? Hindi pa naman marunong yan. Lahat yun, niis ko. Hanggang sa kahit pa paano, medyo nag-grow ako ng konti. Hindi ko naman sinabing magaling ako. Yan. Mahirap talaga maging musikero. Naranasan ko lahat ng mga sa iba-ikling panahon, naranasan ko yung mga hirap. Mapakahirap talaga. So bago naman ako naging musikero, year 1999, nakatulad kay Mike Kumar, 1999 ako nag-start ng dancing naman, nag-ballroom ako dati. Actually, yun talaga pinaka-main ko, ballroom. Hanggang since 2013, yan, nag-retire na ako niya kasi hindi na rin kaya ng katawan ko. Nagbago na, minto na ako, tumaba na. Dati kasi yung katawan ko mga pampiyolo, mas malang dati yan. Nahamugan lang. So yun, ayan So ayan, naging musikero na. Ngayon, Wag kang bastos! Practice pa rin, walang humpay na practice. Mahirap na masarap ang magiging musikero. Kalaban mo na ang asawa mo. Yan, sobrang umaga ka na umayaw madaling araw. 10 seconds. Thank you very much sa bigay sa inyo ng tip sa pagiging musikero. Vlog. Yan. Pinapaalala ko nga pala si Ross Heraldes. Yan. Magaling muna sa mga BNP. May babatiin ka ba? Shoutout sa lahat ng mga banda dyan, ng mga nag-BTS, lumalaban ng parehas. Shoutout sa inyo. Okay. So, yan, may mga question kami about sa mga sa trabaho nyo. Yeah, sure. Nax, ang galing talaga ni Kuya mag-Ingles. Iba tayo eh. Ayun. Ganito, nakahanda na to. So, talagang pinaganda namin to. Kailangan, pwede mong hindi sagutin o sagutin mo, o pwede mong ibulong lang sa tenga ko. Ako ang tatay mo. Hindi totoo yan. Oh, ready ka na ba, pre? Okay na okay. Saka pala ang unang question dito, paano ka ba nahilig sa music? Siguro, nag-start ng jamming eh. Ang mga Yung mga late 90s, uso pa, wala kasi mga gadget doon. Ibangan mga gitara lang, gano'n, gitara, acoustic. Saka, elementary days pa lang, mahilig na ako kumanta eh. anong year yun, pare? 90s nga, mga 90s. Hindi mo ma-exact eh, no?
Okay. Okay na yun, basta 90s. Okay. So, paano ka na ano, yung kabataan mo, nahilig ka sa music, kailan ka nag-start na pinaka-talagang banda talaga? Nag-start ako ng pagbabanda mga year 2000 na. Ganon. Mga 2000. Mga Battle of the Bands muna. Tapos nanonood ng mga live band, nagka-interest. Okay. Okay na yan. So, yung pagpabanda ba, mula noon hanggang ngayon, may nabago ba sa buhay mo? Ay, syempre, marami. Marami ka natutunan. Sa pagbabanda, marami ka matutunan. Umpisa naman yan, talagang parang, yung una, normal yun. Parang yayabang mo yung talent mo. Lalo na pag bagong-bago ka. Parang feeling mo angat ka sa iba. Ganun yun ang pakiramdam mo. Parang pogi ka. Oo, parang pogi mo nun. Tapos, siyempre, yun nga. Talagang feeling mo, papansin ka ng mga chicks dati. Ganun ang feeling pag nag-uumpisa. Sa akin yun, pero hindi ko naman alam sa iba. Pero kung nasabi mo na yung chicks pare ganito. Meron ba sa pag-perform nyo, siyempre para kayong artista niya, no? Parang celebrity. So, yung mga lumalapit ba sa inyong chikas niyan or diba, yung nagyayaya, alam mo na, wala noon hanggang ngayon, meron ba pare? Normal, hindi natin may tatanggihan sa lahat ng banda, normal yan. Pag nasa stage ka, artista ka na yan. So, ano man, kailangan tatanggapin mo yun. Baga, pati sa mga magiging partner mo, dapat tanggap yun. Wala mo pinagkaiba sa pagiging artista yun. Matindi to si Pareng Ross. So, yan. Ito pwede mong sagutin or ibulong lang sa akin. Nakailang chicks ka na ba dito sa pagbabanda? Ay, marami na. Marami na. Hindi ko na ibubulong. Oo, kailangan aminado tayo nun. Sa pagbabanda, normal yun. Baga, di lang natin didetalye. Pero, meron. Kasama na sa listahan yung... kasama na sa listahan talaga. Wait lang pare, yan. Kasama na sa listahan, syempre, naging partner ko. Okay. Sa yung mga nagdaang pandemic ng 2020. So anong pagtapos ng di ba wala nang mga bar, di ba wala nang mga transpo. Anong pamalit mo sa trabaho mo para mabuhay yung pamilya mo? Yun, sa mga ganung pagkakataon naman, pinagmamalaki ko naman, meron akong extra talent sa pagluluto. Ano bang meron tayong mga pinagkabalaan katulad ng mga pagsa-sideline sa mga ano na yung mga sideline? Mga maliliit na pagkakitaan katulad ng yung mga food cart yan. Food cart, ang product ko iba-iba. Specialty yung lumpia patrol na nag-trending. Yun. Yan naman pala I just wanna get back close again to you. But from now, your voice is new enough. How I miss you and I miss your love. And I just only get a few strength to let it go. No, but what started out as friendship has grown stronger. Walang kupas, Brad. Only wish I had a strength to let it go. Sasabi mo, sisingin mo na. At tell myself that ay tatlo pala. You are my hopes and my dream. If you are isa sa mga nag-trending yung napanood ko yung vlog niya. Kumakanta pa siya noon habang nagtitinda ng lumpia. Yun ang maganda ron, nagbibideo okay siya. So ngayon,
yun ang mga naging buhay ni Ross, parang Ross, sa pagiging musician. Hindi ko alam kung merong idadagdag pa itong si Antonio. Shoutout pala kay paring Anton, isa sa mga pioneer ng BMP channel. Shoutout sa mga veteranong musikero. So, abangan nyo ang mga susunod na ating interview. Ross, thank you very much sa pag-interview mo sa akin at pag-interview. Maraming salamat sa pagkakataon na makabahagi sa ganitong mga vlogs. Siyempre, nais kong pasalamatan ang isa sa mga tinutugtugan namin dito sa Angono Lake, ang Sky Lounge Diner. Located to siyempre sa, makikita nyo siya sa Facebook. Search nyo lang Sky Lounge or ano ba itong isang ano na yung popular dito? Edit na lang. Yun, sa mas kilalang tagpuan. Pero, yan, Sky Lounge Diner. Yan, maganda view rito. Maraming pagpipilian. May pasahin ka lang. Kasi parang Anton, baka merong idadagdag. Ayan, sisingit lang ako na may ilang katanungan kay Paring Ross. Siyempre, kung pare ko yan, kababata ko yan. Halos sabay kami nagsimula niyan sa pagiging banda eh. Paring Ross, tanong ko lang, kumusta naman yung buhay mo dati kumpara sa buhay mo ngayon? Nakatulong ba ang pagiging isang musikero? Ay, syempre, pagmamalaki ko na naging musician ako kasi na-develop yung skills, yung konting hilig mo sa music, lumago. Marami kang na-meet na mga master na mga talagang mga nauna ng mga musician, marami kang mapupulot sa kanila. Siyempre may mga pagkabigo din ng yung katulad yung pag naglilipat, pagpalipat-lipat ka na, hindi man palipat-lipat, yung naiba yung grupo, gano'n ang banda eh. Pag hindi na kayo nagkakasundo, nag-iiba-iba ng mga plano sa buhay doon. Yun yung mga nagiging challenge doon. Pero sa ngayon, pag pinagmamalaki ko yung pagiging isang banda ko, shout out sa mga patuloy na ang trabaho ay pagbabanda or musician. Yun. Actually, si Paring Ross, isa yan sa mga hinahangaan kong musikero dito sa Antipolo kasi uy, di naman, nakakahiya. Saksi ako sa lahat ng mga pinagdaanan niya. Nagsimula talaga si Paring Ross na walang-wala. Ngayon, nagkaroon lang ng pagkakataon na may isang manager na naghahanap ng tao, na gusto niya magbuo ng banda. Ang una ko naisip talaga na keyboardista si Paring Ross. Although alam ko na drummer talaga si Paring Ross noon. Marunong lang siya mag-keyboard pero nagda-drums talaga si Paring Ross. Paring Ross, isa ko pang katanungan sa'yo. Di ba nakabiyahe ka na, no? Nakabiyahe ka na. So, ngayon, nakita ko rin marami ka na rin naipundar ng mga gamit. Siyempre, dati, parehas tayo nagdaan sa nag-struggles nung pandemic. Marami nakapanood ng mga vlog mo mga video mo dati na nagtitinda ka ng lumpia habang kumakanta ka. So, may plano ka pa bang ipagpatuloy yung pre? Kasi doon ka nakilala talaga eh. Siguro pwede naman kung mapagkakasya ko yung oras siguro kasi ngayon medyo pag ganitong panahon na hindi naman pandemic na, hindi na ganun ka-busy yung mahirap na yung isabay siya sa oras. Lalo na pag lumalaki na rin yung pamilya ng isang nagbabanda katulad ko. Yan. Meron na akong 6 na naipundar na anak. Anyway, pre, napakaganda ng mga sinabi mo. Ganito na lang, gusto ko sana marinig mula sa'yo ng mga baguhang musikero na siyempre alam natin na may mga musikero dyan na tinatapak-tapakan ng magagaling na mga musikero. Ano ba maipapayo mo sa mga musikerong mga bata pa, mga nagsisimula pa lang? Ano bang pwede nilang gawin at ano ba pwede nilang tutukan kung saan sila dapat mag-focus kung talagang gusto nilang karirin na pagiging isang musikero? Ayun, yun nga, napakagandang katanungan yan pare ko. Yan, sa mga nagsisimula pa lang sa music, tuloy-tuloy nyo lang yung pag-practice. Tanggapin nyo yung mga rejection, yung mga
parang minsan talagang ayaw sa'yo ng ganitong mga tao. Iba-iba kayo na magiging trip ng ano niyan eh, ng pera. So tuloy-tuloy ka lang. Tapos pag kumikita ka na, dapat maging ano ka rin. Ang isa sa mga natutunan ko, dapat maging masinop sa pera. Kasi hindi lahat ng pagkakataon laging may gig. May mga panahon na nagsasara yung bar, matumal, mga sinasabi nila na ghost month sa pagbabanda. Kaya kailangan may ipon pa. May sarili ka pa ring ipon. Kasi dumating ako sa punto before na naging magastos din ako eh. Inom dito, yun yung siguro yung mga time na ilan pa lang yung anak ko. Halos late na rin ako natuto sa buhay na dapat kailangan pa lang magpundar, mag-ipon. Tapos kung meron kayong extra sideline, pwede nyo pasukin. Katulad ng isang kumpare namin, makikita nyo at mapapanood nyo sa vlog na to. Ibang diskarte nito, habang nagbabanda, meron tong mga produktong tinitinda. Abangan nyo yun. Ay, tawa. Pasisikatin natin yung, ano yan, yung, ano tayo? Aligi. O, aligi. Pasisikatin natin yan. Pomars, aligi. Yan. Masarap yan, promise. Hindi kayo magsisisi pagka umorder kayo. May page sila. Meron silang page niyan. Pomars, aligi ba yun, pare? Michael Pomars, aligi. Ayan, promise, hindi kayo magsisisi. Anyway, pare, gusto kong tapusin na itong ano. Maraming salamat, shoutout sa BMP Vlog. At marami sanang mga ma-inspire na musikero dito. At abangan nyo pa yung mga susunod nilang mga pasabog at mga i-interviewin. Talaga namang marami kayong mapupulot dito lalo sa mga bagong musikero. At mga magnanais pumasok sa mundo ng musika. Maraming salamat! Shout out sa inyo! Ano ba yun, Barigoy? Cesar Chocolate. Pass!